Purihin ang Diyos, purihin ang ating Panginoon. Bakit nga ba kailangang hugasan ni Jesus ang mga paa ng kanyang mga alagad? Sa panahon na yon, ang mga Hudyo ay mahilig maglakad-maglakbay at dumadaan sila sa disyerto kaya maalikabok. Kaya meron silang sinusunod na kalinisan na pag pumasok ka sa bahay nila dapat malinis ang iyong paa. Kaya merong planggana, may tubig at tuwalya na nakahanda. At ang linis ng kanilang paa ay kung hindi yung kasambahay o katulong at yung alipin o yung alipin. Kaya dito sa Ebanghelyo natin ngayon makita natin na hinugasan ni Jesus yung paa ng kanyang mga alagad. Siya ay isang Diyos, pero hinubad niya yung kanyang pagka-Diyos. Siya ay yumuko, kinuha yung tuwalya, hinugasan ang kanilang mga paa. Siya yung naging parang katulong o servant o yung alipin na kung saan siya yung gumawa, pinakita niya na siya yung gumawa ng ginagawa ng isang lingkod. Dito, makikita natin na alam niya na siya ay paalis na dito sa sanlibutan. Alam niya na babalik na siya sa kanyang ama. At bago siya umalis, ay ipinakita niya ang kanyang pagmamahal. Yung kanyang pagmamahal sa pamamagitan ng kanyang paglilingkod. Ng kanyang paglilingkod. Tayo pag merong paalis, tayo ay nagkakaroon ng despedida party. Kaya nga sa gabing iyon, nagkaroon sila ng tinatawag na huling hapunan. Kaya sa araw na ito ay ginugunitan natin yung tinatawag nating Last Supper. Ang Last Supper na ito rin ay ito yung simula ng ating banal na misa, yung liturhiya ng Eucharistia. Dito nagsimula kasi inaalala natin kung anong nangyari sa huling hapunan. At dito may paalala ng Diyos sa iyo at sa akin na ang totoong Kristiyano ay naglilingkod. Totoong mahal natin ng Diyos, tayo ay naglilingkod. Pinaglilingkuran natin ang iba. Unang-una ang ating mga mahal sa buhay, ang ating pamilya. Kung paano natin sila paglingkuran. Na ibig sabihin, tinatanggal natin kung ano man yung mga nagiging hadlang, yung mga posisyon natin, yung mga yaman natin. Bumababa tayo para yumuko at linisin o paglingkuran ang ating mga mahal sa buhay at ang ibang tao. At hindi lang yun, ang pinapalala ng Diyos sa atin, yung paglilinis sa ating mga paa, ay pinapalala dito yung ating baptism, yung tayo ay nabautistahan. Kasi sabi ni Pedro, wag mo akong hugasan. Sabi ni Pedro kay Jesus, wag mo hugasan yung aking paa. Pero sabi ni Jesus, kung hindi kita hugasan, wala kang kaugnayan sa akin. Na ibig sabihin, nung tayo po ay bininyagan, nagkaroon tayo ng ugnayan sa Diyos. At sa ngayon, habang tayo ay nagpapatuloy sa ating buhay Kristiyano, tayo ay nagkakasala, nagkakamali. Kaya kailangan natin na makipag-ugnay uli sa Diyos. So, paanong paraan? Sa pamamagitan ng pagsisisi. Yung tinatawag na reconciliation sa Diyos. Kailangan tayong magbalik loob sa Diyos at hugasan muli ng Diyos ng kanyang kabanal-banalang dugo upang magkaroon tayo ng ugnayan. Kaya ang daming katuruan ng Ebanghelyo ngayong araw na ito. Yung tinatawag nating huling hapunan kasi ito yung simula ng rurok ng ating liturhiya ng tinatawag nating Passion of Christ o yung Triduum na tinatawag. Kaya kapatid, ito ang paalala na Diyos sa akin ngayon na una, pinakita ng Diyos hanggang sa huling alam niya na siya ay palis na yung pagmamahal niya sa atin. Siya ay naglingkod para sabi niya, inyong tularan. Ginawa ko ito para inyong tularan. Ibig sabihin, ang tutularan natin, tayo ay maglingkod ng may buong pagmamahal kagaya ng ginawa niya. Kapatid, ito
ito ang palala ng Diyos sa akin ngayon, na pagnilayan natin ang pagmamahal ng Diyos kung gaano din natin maibahagi ang pagmamahal niya para sa iba. Kung nagustuhan po natin ang ating ibang reflection ngayon, ay bahagi natin. Gawin nating viral ang salita ng Diyos at punuin ng good news ang social media araw-araw. Isang mapagpala at mabiyayang araw sa iyo at sa iyong mga mahal sa buhay. God bless and God is good.